Excited ba kayo ngayong umaga? Sinong natutuwa na God is more than able? Amen. God is more than able. Ang Diyos na pinaglilingkuran or sinasamba natin ay more than able. Siya ay hindi lang able, more than. Ulitin ko lang yung announcement kanina, YA. Ibig sabihin nun, young adult. YA Connect. So, mga young adults yun. Kaya 18 pataas. Kung kayo ay adult at kayo ay young at heart, welcome kayo doon. Hallelujah. Well, God is good. Amen? Last Sunday na ng May. Next month ay kalahati na ng taon ng 2025. Ang bilis, no? At we are always grateful. Bakit? Dahil as we go further, as we move forward, we are excited kasi our God is ready to show us His goodness, His grace, His provision, His protection, His favor towards us. That's why hindi tayo nalulungkot pag umaabante. Merong ibang nagsasabi na kapag dumadating daw yung birthday mo, huwag kang magsaya. Sabi, dahil countdown daw yun. Countdown. Pero hindi totoo yun, right? Kapag na kay Kristo ka, habang papalapit yung panahon ng pawala na yung katawan, yun naman yung palapit kung saan much better ang iyong pupuntahan. Amen. It's far better, sabi ni Jesus, sabi ni Apostle Pablo sa Philippians, to be with the Lord is far better. Amen. Amen. At habang nandito tayo, we will enjoy the life that God has given us, the life that is victorious, the life that is abundant. Amen. Healed, protected. Amen. Sabi ni Jesus, on this rock I will build my church. Ano daw yung rock na yun? The revelation of who Jesus is. And even the gates of Hades shall not prevail against it. Amen? Kahit na daw harangan pa ng Hades yung kanyang lungga, ang sabi ng Biblia, hindi mapipigilan ang simbahan o ang katawan ni Kristo para i-penetrate, iligtas yung mga nakakulong dahil sa kasalanan. Amen? At we are here to be to become God's agent sa kalayaan at para maranasan ng mga tao ang buhay na masagana at kasiyasiya na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Congratulate muna natin si Carmela kasi siya ay kapapasa lang. Yeah. Sa LET, no? Yan, siya ay professional teacher. Yan, marami na tayong professional teacher dito. Yan. So, yon. At sa mga pumasa, kung kahit anong, yung mga nag-graduate sa atin, meron ba nag-graduate sa atin? Wala. Graduate na lahat. And congratulations. Diba? Ang Diyos ang palaging nagbibigay ng pabor, provision, wisdom sa lahat ng ating ginagawa. Hallelujah. God is good. Bago tayo magsimula, let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito at dinako niyo kaming lahat dito. Alam po namin na walang aksidente sa inyo. Ito ay inyong divine appointment sa amin, Panginoon, so that we can hear the word and our lives would be changed, oh God. Lord, thank you. Our prayer today is let your Spirit teach us and guide us today. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palagi natin ina-acknowledge ang Holy Spirit kasi apart from Him, hindi natin kayang maintindihan ang salita ng Diyos. That's why the Holy Spirit is always present. Sabi niya, He is always there. Isa sa mga kanyang job description ay siya ay standby. Siya ay palaging nandiyan. So, if you need help
Just go ask the Holy Spirit and He will help you. Because He is the helper. Sabi ng John 14. So we are talking about the norm of the impossible. So ibig sabihin nun ay kailangan pumasok tayo dun sa abilidad na meron tayo na binigay ng Diyos na maging normal na sa atin yung mga sitwasyon na mukhang imposible. Dahil alam ng Diyos na tayo ay limited. Tayo ay hindi natin kayang makita ang kinabukasan. Hindi natin kayang ma-figure out yung hindi natin naiintindihan. That's why, sabi ng Biblia, kailangan mong maintindihan na kagaya ni Abraham, yun yung ating pinag-uusapan, na merong isang bagay na Diyos lang ang pwedeng gumawa. Ano yun? Yung imposible. Kaya pagdating sa mga imposibleng bagay, alisin mo na yung sarili mo dahil sigurado, hindi mo kaya yon. Pero, ang sabi ng Biblia, yung Diyos na pinaniniwalaan mo, kagaya ni Abraham, ay kayang buhayin kahit na ang patay. Amen? Ganon ang kapangyarihan ng Diyos na meron ka. That's why wag kang ma-intimidate sa problema, wag kang ma-intimidate sa kawalan, wag kang ma-intimidate sa sakit, wag kang ma-intimidate sa sitwasyon kung saan ka man nandyan. Dahil tandaan mo na ang Diyos, sabi nung kanta natin, He is more than able to deliver us. Amen? Amen. Naalala ko yung si Shadrach, Meshach, and Abednego, sabi ni Nebuchadnezzar, kapag hindi kayo lumuhod, itatapon namin kayo sa furnace, sa burning furnace. Sa Tagalog ay pugon. Na sabi, gawin pa nating mas mainit pa ng 7 beses, sabi ni Nebuchadnezzar. At pinainit pa nila ng 7 beses. Hindi ko alam kung anong pangsukat nila doon. Paano nila nasabing 7 times. And then, actually, yung nagpainit noon, nasunog pa. Pero sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, sabi niya, ang Diyos, diba? Napakasarap noon kapag palagi mong sinasabi ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay able to deliver us. Amen? He is able to provide for me. He is able to heal me. He is able to protect me. He is able to give me favor. God is able. Amen? Sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, He is able to deliver us from the burning fiery furnace, O King. At ano nangyari? Nung sila ay nilaglag, ang sabi nung hari, akala ko ba 3 lang ang hinulog natin? But parang 4 sila doon. At yung isa ay kamukha ng Son of God. Amen. At sabi ni Nebuchadnezzar, akala ko ba pag tayo ay napunta sa apoy ay mangangamoy litsyon ang ating katawan, ang ating buhok. Pero bakit wala akong naaamoy? The thing that God can only do is the impossible things. Amen? At dahil doon, pati na, sabi niya, simula ngayon, sabi, palabasin sila. Paglabas nila, kahit daw konting sunog, walang sunog. At sabi ni Nebuchadnezzar, simula ngayon, wala nang ibang sasambahin ng aking nasasakupan, kundi ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen? Yun ang gusto ng Diyos. Kapag na-display natin yung kanyang impossibility, yung ability niya to make impossible possible, then He will be glorified. Amen? People will see that your God is a God that can save, a God that can deliver, a God that can heal, that can provide. Amen? That's your God. Kaya minsan, pag tayo ay nakalubog doon sa ating sitwasyon, nakakalimutan natin kung sino ang Diyos. Kaya buti na lang merong Sunday service. Amen? Nare-remind tayo ulit kung sino ang Diyos natin. Amen? Kaya dito sa church na palagi natin binabanggit sino si Kristo. Ano ang tingin niya sa atin? Right? At sino ang Diyos natin? Bakit? Dahil kailangan nating maalala
again and again kung sino ang Diyos natin, lalong-lalo na kapag nandun ka sa gitna ng sitwasyon na akala mo ay wala ng pag-asa. Di ba? Meron tayong tendency, that's why we are limited, na hindi natin nakikita yung ating kakayanan, yung pag-asa natin, lalong-lalo na kapag tayo ay nandun sa problema, hindi natin nakikita kung anong kayang gawin ng Diyos. Buti na lang merong salita ng Diyos na palaging nagre-remind sa atin na, Lord, salamat, kahit hindi ko nakikita, ikaw ay kumikilos. Amen, kahit hindi ko nararamdaman, ikaw ay kumikilos. At yun ang pananampalataya na tinatayuan natin, na ang Diyos ay higit pa sa kaya nating hilingin, kaya nating ipagdasal. Ang Diyos ay higit pa doon. At tuwing tatayo ka sa kanyang mga pangako, kagaya ni Abraham, ang sabi niya, ang pangako niya ay palaging mangyayari. Amen? Yan ang good news para sa atin. At itutuloy natin yung ating pinag-uusapan tungkol kay Abraham, paano naranasan ni Abraham yung mga imposibleng bagay sa buhay niya, right? At ito yung mga bagay na dapat natin maintindihan. Sabi ko sa notes ko, ay, number 1, we have to look, ulitin ko, we have to have a new way of seeing things. Amen? Sa Tagalog, kailangan makita natin ang mga bagay sa panibagong pagtingin. Amen? Kagaya nito, pag sinabi ng katawan mo, pag sinabi ng bulsa mo, pag sinabi ng sitwasyon, pag sinabi ng boss mo, pag sinabi ng business mo, wala ng pag-asa, kailangan mo makita yun sa ibang perspective. Ano yun? Sa perspective ng Diyos na nagsasabi na walang imposible sa Kanya. Amen? Pag sinabi ng mundo sarado, sabi ng Diyos, bukas. Amen? Pag sinabi ng doktor, walang pag-asa, sabi ng Diyos, siya ang kagalingan. Pag sinabi ng bulsa mo, wala ng probisyon, ang sabi ng Diyos, siya ang probisyon na hindi nauubos. Amen. According to His riches and glory, He will provide for you. His riches, not our riches. Hindi sa mga kayamanan natin. Kaya huwag mong pansinin yung bulsa natin kapag nagsasabi na wala ng pangbili. Ang alalahanin natin yung pangako niya na nagsasabi na He will provide for us according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen? His riches. At kung ang Diyos na nagsabi na siya ay magpo-provide according sa kanyang kayamanan, sabi nung kanta natin, sino tayo? Who am I to deny what the Lord can do? Amen? So, huwag na nating i-deny ang kaya ng Diyos. Right? Pangalawa, entering into what God is doing is our turning point into all things being possible. Amen? Kapag tayo ay pumasok dun sa ginagawa ng Diyos, di ba? Kadalasan, ang gusto nating papasukin ay ang Diyos dun sa ginagawa natin, baligtad. Lord, i-bless mo tong plano ko. Sabi ng Bible, walang ano ba ang tamang word? Walang responsibilidad ang Diyos na pagpalain ang sarili mong plano. Wala. Wala siyang responsibilidad, wala siyang sinabi na yung plano mo ay papagpalain niya. Ang sabi niya, pumasok ka sa pinagpala ko ng plano. Right? So we enter into what God is doing by believing what He has done for us. Amen? Kung ano yung ginawa ni Kristo, ano yung sinabi niya sa kanyang mga salita, pag naniwala tayo doon, tayo ay pumapasok. Amen? And then pangatlo, embracing what God is doing makes us fit to experience the impossible. Right? Pag niyakap na natin, yes Lord, pag palagi na tayong yes Lord, kapag sinabi mo, so be it. Amen? Lord, pag sinabi mo, pinagpala mo na ako regardless sa aking kalagayan, sa aking bulsa, sa aking sitwasyon, sa business ko, sinabi mong pinagpala mo na ako. Diba? Sabi sa Ephesians 1:3, yes Lord, pinagpala mo na ako. Amen? Sabi sa Galatians 3:13, diba? Christ has redeemed us from the curse of the law. For it is written, cursed is everyone who hangs on the tree.
so that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. Amen? At dahil si Kristo ay namatay at tayo ay nakipag-isa sa Kanya, sabi yung pagpapala daw ni Abraham, at yun mamaya babanggitin natin, ano ba yung pagpapala ni Abraham? Yung pagpapala ni Abraham ay napunta sa iyo at sa akin, at ang ibig sabihin nun, wag mo nang i-deny. Pastor, paano ako nagdi-deny doon sa pangako ng Diyos? Pag sinabi mong, wala nga akong pera, Lord eh. Di ba? Pag sinabi mo yung realidad mo, pag sinabi mo yung sitwasyon mo, yun, dinideny mo kung ano yung kakayanan ng Diyos. Pero pag nag-agree ka, nilampasan mo ang iyong sitwasyon, nilampasan mo ang iyong pakiramdam, nagdesisyon ka na mag-agree sa salita ng Diyos na nagsasabi, pinagpala ka, then sabi ng Biblia, ang Diyos ay nag-aabang sa mga taong magsasabi ng kanyang salita para gawin niya yon sa taong yon. Amen? Kaya nga, palagi namin kayo ni-encourage na magbasa kayo ng salita ng Diyos. Kasi kung walang pangako ng Diyos kayong alam, wala kayong sasabihin na pangako ng Diyos. Wala kayong papanghawakan na pangako ng Diyos. Inom muna ako ulit. At number 4, ito yung last nating point para ngayong buwan. Focus only on what God can do. What is that? The impossible. Focus only on what God can do. Amen? Kasi pag nag-focus ka dun sa hindi mo kaya, anong mangyayari sa'yo? Mapoprostrate ka, magkakabahan ka, magkakaroon ka ng kawalan ng pag-asa. Kapag nakatingin ka palagi dun sa iyong kakayanan na walang pwedeng marating. Pag pinag-usapan ang plano ng Diyos. Amen? Amen. So, basahin natin Romans 4 verse 17. Message translation. Nababasa ko yan. Pero dito na ako magbabasa sa aking Yan. Sabi dyan, 17, we call Abraham father. Medyo binasa natin ito last week pero it's good to message translation. We call Abraham father not because he got God's attention by living like a saint. Okay? So, ibig sabihin nun, nakuha daw ng Diyos, nakuha ni Abraham yung pangako ng Diyos na tayong lahat ay maging anak niya, anak ni Abraham sa pananampalataya. Hindi dahil siya ay nabuhay na parang santo, na hindi siya nagkamali. Actually, pag binasa mo yung buhay ni Abraham, ang dami. Diba? Mabibilang mo ang dami niyang mga ginawang hindi ayon or ayon lang sa kanyang pakiramdam. Pero alam niyo kung anong maganda sa Lord? Sa end ng story mo, hindi niya ililista yung mga mali mo. Kagaya ni Abraham. Ito makikita mo dito sa Romans, dahil tapos na to, 'di ba? Ilang libong taon na nabuhay si Abraham. Sabi ni pinasulat ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu kay Apostol Pablo, makikita mo na si Abraham, kung ito lang babasahin mo, hindi siya nagkamali. So, anong ibig sabihin nun? Nagsinungaling yung Romans dahil nagkamali naman siya sa Genesis? Hindi. Ang ibig sabihin nun, hindi nililista ng Diyos yung mali mo. Yun yung sinabi niya nung una, di ba? Hindi niya tinatara yung mali mo. Ang tinatara niya lang, yung naniwala si Abraham. Amen? Yung siya ay naging father of many nations. Ganun ang Diyos natin. Sabi niya sa Hebrews, and your sins and your lawless deeds, I will remember no more. Right? O kaya kung ang Diyos kinakalimutan na yung mali mo, anong maganda? Gumaya ka na sa Kanya. Kalimutan mo na rin
yung mga mali mo nung mga nakaraan. Amen? Dahil hindi na yun. Sabi dito, kasi si Abraham, sabi niya, because God made something out of Abraham when he was a nobody. So yun daw yung kayang gawin ng Diyos. Amen? Kaya ng Diyos na gawin yung mga bagay na walang kwenta para sa kanyang kalwalhatian. Kaya niyang gawing merong kwenta. Amen? At ganun mismo nangyari sa atin. Naalala niyo yung sample, bagay ito sinasample pag nag-evangelism kami sa school, yung pera saka yung papel. 'Di ba? Alam niyo yung pera? Gugustutin mo yung pera. Tapos tatapakan mo. Yung pera, tatapakan mo. Tapos iaalok mo sa, sinong gusto? Gusto pa rin nila, di ba? Ako, gusto ko. Bakit? Kasi may value pera, di ba? Kumuha ko ng isang papel. Ginurihan ko, kinusumot ko, tinapakan ko. Sinasabi ko sa mga estudyante, sinong may gusto pa nito? Wala nang may gusto. Bakit? Wala nang kwenta, right? Wala nang value, right? Sabi ko, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi itong pera. Ang pag-ibig ng Diyos ay yung papel. Dahil wala tayong kwenta sa harapan niya. Pero, ginawa niya tayong may kwenta. Right? Yun ang pag-ibig ng Diyos. At ganun din ang ginawa niya. Yun yung example ni Abraham. Na siya ay wala, nobody. At sabi ng scripture, because God made something out of Abraham when he was a nobody. Amen? Isn't that what we've always read in Scripture? God saying to Abraham, I set you up as a father of many peoples. Nation, ibig sabihin yan. Abraham was first named father and then became a father. Right? So, principle yon. Ang ginagawa ng Diyos, dinideklara muna kung sino ka and then yun yung mararanasan mo pag naniwala ka doon. Kaya nung tayo ay na kay Kristo, lahat diniklara niya na. Sabi niya, kay Kristo ikaw ay pinagpala. Kay Kristo ikaw pinagaling. Kay Kristo ikaw ay provided for. Kay Kristo ikaw ay protected. Kay Kristo ikaw may favor. Kay Kristo ikaw ay may future. So diniklara niya na lahat yon. Kaya yun yung mga pangako niya. And then sabi dito, kapag naniwala ka doon at yun na yung tinayuan mo, yun na yung magiging buhay mo. Right? So, ganun yung principle. Kagaya nito, sabi dito, I set you up as a father of many peoples. Abraham was first named father. Right? Kaya binago ng Diyos yung pangalan niya from Abram to Abraham. Ibig sabihin ng Abraham, father of many nations. So, kaya nung pinalit, kaya tayo din kay Kristo mula kay Jocelyn naging Christ. Mula kay Elvis naging Christ. Right? We are in Christ. Hindi na yung pangalan natin ang nababasa ng Diyos sa ating buhay, kundi pangalan na ni Kristo. Dahil nakipag-isa tayo sa Kanya. Right? Kaya tuwing titignan ka ng Diyos mula sa trono niya, nakikita niya si Kristo. Bakit? Dahil nakipag-isa ka sa Kanya. Amen. At yun yung tingin sa atin ng Diyos. Kaya nga gusto ng Diyos na tumingin ka ayon sa Kanyang pagtingin. Ano yun? Kamukha ni Kristo. Pinagaling, pinagpala. Yun ang tingin sa iyo ng Diyos. At nalulungkot siya kapag ikaw ay pinagpala, pero hindi mo nararanasan yung kanyang deklarasyon. Ikaw ay pinagaling, pero hindi mo nararanasan. Nalulungkot siya. Bakit? Hindi siya nalulugod. Kaya nga sabi niya, it is only by faith that we can please God. Or sa kabaligtaran, sa Hebrews 6, di ba? Without faith, we cannot please God. Amen? Bakit? Only by believing on His promises, yun lang yung pwedeng makapagbigay sa atin ng karanasan. Maranasan natin sa buhay natin yung mga pangako niya. Kagaya ng nangyari kay Abraham. Siya ay tinawag mo ng father of many nations and then he became father of many nations. So baligtad sa mundo, di ba? Sa mundo, ay sige, pinagaling ako kapag wala na akong pakiramdam. Baligtad. Right? Ay sige, pinagpala na ako pag nabibili ko na yung lahat ng gusto ko. Ganun sa mundo. At hindi tayo taga-mundo. Right? Sa kaharian ng Diyos, ang sabi, dideklara ka muna ng hari kung sino ka at kapag naniwala ka doon, yun yung magiging buhay mo.
Ulitin ko yun. Sa kaharian ng Diyos, kung saan nandun ka, dinideklara muna ng Diyos, ng hari, kung sino ka. At kapag naniwala ka doon, yun ang magiging buhay mo. Kasi the only way to receive what God has given is to believe what He has said about you. Amen? Alam ko maintindihan niyo yan later. Tuloy natin, binabasa natin. Ano daw ginawa ni Abraham? He became a father because he dared, and then, sabi dito, and then he became a father because he dared to trust God to do what only God could do. What's that? Raise the dead to life, or do the impossible possible. Amen? Sabi doon, ulitin ko yan ha. And then became a father because he dared to trust God to do only, ulitin ko yan, he dared to trust God to do what only God could do. Raise the dead to life with a word, make something out of nothing. With a word. When everything was hopeless, Abraham believed anyway. Diba? Kita mo yung deklarasyon ng Diyos kay Abraham sa kanyang sa ending ng kanyang story. Right? He believed God. Walang nagsabi, hindi, meron ng Ismael eh. Hindi, meron ng ganito. Hindi, meron pang ganun eh. Hindi, sabi ng Biblia, Abraham believed anyway. Deciding to live not on the basis of what he saw he couldn't do, but on what God said he would do. Amen. Yun yun, plain and simple. Ang dahilan kung bakit mararanasan natin yung mga imposibleng bagay ay dahil pinili natin na maniwala sa realidad kung sino tayo sa harapan ng Diyos kesa sa realidad kung sino tayo sa mundo. Yun lang yung way para maranasan mo yung imposible. Alam nyo na yung kabaligtaran. Tuwing titingin ka sa realidad mo dito, pastor, ito na may realidad ko eh. Tama nga, yan ang realidad natin. Right? Dito sa mundo, ito yung realidad natin. Walang nagsasabing hindi. Pero ang sabi ng Biblia, tumingin ka sa realidad kung sino ka sa harapan ng Diyos. So, ibig sabihin, tuwing magdi-decide ka na, Lord, kung ano yung sinabi mo tungkol sa akin, yun na yun. Yun ang aking buhay. Regardless sa aking sitwasyon, sa aking kalagayan, yun yung aking paniniwalaan. And then, sabi ng Biblia, you will experience the impossible of God. Amen? Mararanasan mo yung mga imposibleng bagay na sa tingin mo hindi mo kayang maranasan, pero dahil naniwala ka sa pangako ng Diyos, mararanasan mo yung mga bagay na yun. Kagaya ng sinabi niya, kagaya ng nangyari kay Abraham. Bakit daw? Dahil, sabi doon, because he dared to trust God to do what only God could do. Raise the dead to life. With a word, make something out of nothing, right? With the word. So noon pa, ginagamit na ng Diyos yung kanyang salita. Right? Di ba sa Genesis, anong ginamit niyang pang-create? His word. Let there be light. Amen. At ganon mag-create. At makikita niyo sa science na ang lahat ng bagay ay ang pinakamaliit na ingredient ng lahat ng bagay ay sound. At ang science na nagsabi, yung pinakamaliit na particle daw ng mga nakikita mo sa katawan natin. At pag biniyak mo yon, ang maririnig mo ay sound. So, ibig sabihin talagang tumutugon tayo sa word. Alam niyo yung frequency, yung principle na, halimbawa, meron ako ditong pork, ano yung tawag doon? Ting!
yung ting. Anong tawag doon? Pag yung frequency nito at yung isa pang nakalimutan ko na yung tawag doon, yung parang pork siya. Yung ginagawa, ting. Pag dalawa yon at parehas sila ng frequency, pag ito lang pinatunog mo, tutunog din yon. Tumutugon siya kasi parehas sila ng frequency. Pag palo mo dito, ting, ting, tutunog din yon. Sabay sila, ting. Yung resonance. Ibig sabihin, yung frequency parehas silang tumutunog. Ganon din tayo dahil kinreate tayo sa salita ng Diyos, kapag nagbasa ka ng salita ng Diyos, kapag tinayuan mo yung salita ng Diyos, yung buhay mo tumutunog na masaya. Hindi sintonado yung tunog ng buhay mo, masaya. Bakit? Kasi dahil kinreate tayo sa salita ng Diyos. At kaya ang sabi ng Diyos ay, sabihin mo yung salita ko. Kapag sinabi mo yung salita ko, mangyayari yun sa'yo. Bakit? Kasi tumutugon. Yung himay-may ay gawa sa salita ko. Diba ang galing nung ano na yun? Kaya pag ang mga masamang balita ang naririnig mo palagi, hindi yung kasiyahan hindi nagre-reson. Hindi tumutugon yung pag-asa. At ang katawan mo ay na hindi siya wala sa tono. 'Di ba? Alam niyo naman pag wala sa tono, 'di ba, sa mga pakinggan. Right? Hindi pleasant. Pag tinugtog mo yung gitara wala sa tono, 'di ba? Paano pangit itong. So ganun 'yon, kapag palagi ang naririnig natin ay hindi salita ng Diyos, dahil hindi tayo created tayo sa salita ng Diyos, ay hindi yung ating katawan, yung ating isipan ay hindi tumutugon. At kundi ito ay kumukontra. At kapag merong friction, anong mangyayari sa atin? Stress at saka hindi tayo mapakali. Tayo ay balisa, right? Hindi tayo makatulog, right? At tingnan mo, the moment na makarinig ka ng Word of God, anong nangyayari sa'yo? Nakakatulog ka. Totoo yun. Kaya dito sa church, kahit matulog kayo sa preaching ko, okay lang, di ako nagagalit. Baka yun lang yung time nyo na makatulog. Yeah, go ahead and sleep. Right? Meron namang live pakinggan nyo na lang ulit. At basta makakatulog kayo pag pinakinggan nyo na sa kwarto nyo, di ba, makakatulog kayo. Yan. Kaya ako ginagawa kong sleeping pills ni Pastora Josie. Yung mga preaching natin, nandyan lahat sa tablet niya, pinapakinggan niya tuwing gabi. So, kaya yun yung pagka-create sa atin. That's why importante sabi, with the word, sabi dito, with the word, make something out of nothing. Amen? So, anong gusto niyong mangyari? Yan. Sabi ng Biblia, anong gusto mong mangyari, yun yung sabihin mo. Yun yung principle sa Genesis, di ba? Gusto ng Diyos na magkaroon ng liwanag. Anong sinabi niya? Ay, ba't ang dilim dito? Ganun ba sinabi ng Diyos? Nagreklamo ba siya? Hindi. Bakit kilala niya kung sino siya? Ano siya? Creator. Amen? At ang sabi niya, madilim dito, let there be light. Ganun din sa buhay natin. Right? Pag wala kayong bigas, bakit wala na naman tayong bigas? Huwag kayong magdabog. Huwag niyong sabihin yung nandyan na. Sabihin ninyo yung gusto niyong mangyari. Ano yun? Lord, salamat. Ang aking palabigasan ay palaging nag-uumapaw. Dahil gusto mong magbigay ako sa kapitbahay ko. Amen? At sabi daw, out of nothing. Di ba sabi ng kanta natin, di ba? More than enough. I'm blessed, blessed to be a blessing. With the word, make something out of nothing. When everything was hopeless, Abraham believed anyway, deciding to live not on the basis of what he saw he couldn't do, but on what God said he would do. And so he was made father of a multitude of peoples. God himself said to him, "You're going to have a big family, Abraham." 19. Abraham didn't focus on his own
impotence and say it's hopeless. Right? So, anong sinasabi sa atin ng Diyos? Huwag daw tayong tumingin dun sa ating anong tagal ng impotence? Kainutilan. Ibig sabihin din natin kaya mag-produce, right? Huwag tayong tumingin doon. Sabi dito, hindi tumingin si Abraham, hindi siya nag-focus doon sa kanyang kahinaan. And say it's hopeless. Right? So babantayan niyo yung bibig niyo, huwag niyo sasabihin yun. Huwag niyo sasabihin, wala nang pag-asa. Naku, wala nang pag-asa. Pinipilit pa natin, no? Naku, wala na. Salamat na lang merong Sunday service, right? Naalala natin ulit na hindi pala wala na. Kapag sinabi ng sanlibutan na wala na, ang sabi ng salita ng Diyos, meron pa. May pag-asa pa. Amen? Tingin tayo dun sa pangako ng Diyos na merong pag-asa. Sabi niya, this 100-year-old body could never father a child. Sabi niya, wala nang pag-asa kasi ito, tanda ko na eh. Di ba? 100 na ako eh, sabi ni Abraham. Hindi niya daw sinabi, hindi siya nag-focus doon. Mamaya, mabasahin natin. Nor did he survey Sarah's decades of infertility and give up. So, hindi niya daw sinabi, tingnan mo nga, wala nga kakayanan ng mga anak to asawa ko. Diba? At hindi lang siya, walang kakayanan, matanda pa siya. Diba? Pero, ano sabi? He didn't tiptoe around God's promise asking cautiously skeptical question. Diba? Hindi daw siya Lord, paano to? Lord, paano yan? Diba? At makikita niyo, kung babasahin niyo yung Genesis, sinabi niya naman yun eh. Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? Hindi niya sinabi yun. Wala akong naalala. Right? Kasi hindi inaalala ng Diyos yung mga doubts mo at saka yung mga miscoming mo, yung mga mistakes mo. Hindi niya inaalala. Bakit? Paano ko nasabi? Ayan o, malinaw na malinaw. Ang sabi, hindi daw nagsalita si Abraham na wala nang pag-asa. Pero parang nabasa ko sa Genesis, di ba? At hindi daw siya nagtanong, Lord, paano mangyayari to? Parang nabasa ko sa Genesis yon. So, ang malinaw na totoo yung sinasabi niya na hindi niya inaalala yung mga pagkakamali mo. Dahil sa buhay ni Abraham, yun yung pagpapala ni Abraham na meron ka. Isa sa mga pagpapala ni Abraham ay hindi inaalala ng Diyos yung mga doubtful moments sa buhay mo. Pag nakalipas na yun, hindi na inaalala ng Diyos. Ano yung naaalala niya? Yung moment na naniwala ka. Yun yung naalala ng Diyos. Yun yung nag-decide siya na yun lang yung aking aalalahanin. Yung moment na tumayo ka sa salita ko, yun ang aking aalalahanin palagi. Amen? Yung moment na nagsabi ka na, yes Lord, gawin mo ang kalooban mo sa buhay ko, yun ang kanyang naalala. At yun yung naalala niya kay Abraham. At sabi dito, hindi daw siya nagtanong ng mga cautiously skeptical questions. But he plunged into the promise and came up strong. Amen? Amen? Ang sabi ng Diyos kay Abraham, hindi siya nag-doubt. Siya ay tumalon. Siya ay tumalon sa pangako ko. At siya ay lumabas na malakas na nagtagumpay. Ready for God. Sure that God would make good on what he had said. That's why it is said Abraham was declared fit before God by trusting God to set him right. But it's not just Abraham. It's also you and me. Amen? Hindi lang si Abraham ang kinalimutan ng Diyos ang kasalanan. Ikaw din at ako. Right? Hindi lang si Abraham ang may pabor. Ikaw din at ako. The same thing gets said about us
when we embrace and believe the one who brought Jesus to life, when the conditions were equally hopeless, the sacrifice Jesus made us fit for God set us right with God. Amen? Ikaw at ako din, mararanasan din natin yan. Galatians 3:13. Basahin natin Galatians 3:13. Yan na rin sa message. Ang sabi dyan, Galatians 3:13, Christ redeemed us from that self-defeating curse life by absorbing it completely into Himself. Right? So kinuha ni Kristo yung sumpa. Right? Kaya ikaw at ako ay wala ng sumpa. Sabi ng Biblia, inabsorb niya na yung sumpa. Do you remember the scripture that says, "Cursed is everyone who hangs on a tree"? That is what happened when Jesus was nailed to the cross. He became a curse and at the same time dissolved the curse. Amen? Tinunaw niya na yung sumpa. Kaya wag na kayo maniwala sa maalas. Hindi ka maalas. Kapag na kay Kristo ka, ikaw ay pinagpala. Amen. And then sabi dyan, dissolve the curse, and now, because of that, the air is cleared. And we can see that Abraham's blessing is present and available for non-Jews too. Amen? That's you and me. We are all able to receive God's life, His Spirit in and with us by believing just the way Abraham received it. Amen? Ngayon, bago ako magtapos, gusto kong basahin sa inyo, ano ba yung blessing ni Abraham na binigay sa kanya ng Diyos? Sabi sa Genesis 15, verse 8, basahin na rin natin sa message. Ito yung nabanggit ko last Sunday na nakipag-covenant ang Diyos kay Abraham. Pero makikita nyo sa covenant na yan ay pinatulog siya. Ang sabi, Abraham said, Master God, how am I to know this that it will be mine? Di ba? So sinabi niya, paano ako makukuha to? Pero sa Romans, hindi na binanggit ni Lord John. Dahil kinakalimutan na ng Lord yung mga doubts mo. Hindi niya na sinasama sa ending ng buhay mo, ikaw ay matuwid sa harapan niya. And then sabi dito, God said, bring me a heifer, a goat, and a ram, each 3 years old, and above, and a young pigeon. So ano yung gagawin nila? Sila ay magka-cut ng covenant. Right? So cut ng covenant, kasi ginagawa yon. Panahon ni Abraham, alam niya yon. Sa atin, hindi natin alam yon, dahil wala namang ganun sa atin. Pero sa panahon nila, ganun mag-cut ng covenant. At ang sabi dito, He brought all these animals to him, split them down the middle, and laid the halves opposite each other. But he didn't split the birds. So, ang itsura nun ay parang, alam niyo, infinity? Infinity, parang 8. Yan. Gagawin, ilalatag doon yung mga hayop na pinatay. Tapos, ganito yung gagawin. RJ, punta ka dito. Pag nag-cut ng covenant sa panahon nila, para lang makita nyo, talikod ka sa akin. Kunyari, explain ko muna sa'yo. Kunyari may 8 dyan, di ba? Yung infinity na sign, gagawin mo, iikot kang ganun, tapos magtatagpo tayo uli sa gitna. So dito muna, pag ganun ka, ako pa ganun. Dito ka. Yan. So habang binabanggit namin yung covenant rights, anong gagawin? Maglalakad kami. Okay, RJ game. 1, 2, 3, go. Yan. Habang binabanggit namin yung covenant right, tapos magtatagpo uli kami sa gitna. Yan. So, at yun yung aming agreement.
So nag-cut kami ng covenant sa ganung, nakita niyo yung picture? So, sige, salamat. Palakpan natin si RJ. So ganun dapat ang mangyayari, ganun. Pero yung ginawa dito, sabi dito, pagkalatag nung mga hayop, pag ganun, infinity kasi, walang katapusang covenant yun eh. The vulture whooped down on the carcasses, but Abraham scared them off as the sun went down. Sabi diyan, nababasa nyo? A deep sleep overcame Abraham. So ano nangyari? Nung pababa na yung araw, bigla siyang nakatulog. Deep sleep overcame Abraham. So nakatulog, hindi na siya pwedeng maglakad. Kagaya ng ginawa namin ni Abraham. So ang ginawa ng Diyos, kala ko Abraham na pangalan mo eh. RJ, ginawa namin ni RJ. Ngayon, dahil tulog na si Abraham, ano nangyari? May bumabang, sabi dito, the sense of dread and dark and heavy. Then God said, so ang Diyos na lang ang nagsabi nung kanyang covenant. Pero, nasan si Abraham? Tulog, right? So tulog si Abraham habang sinasabi ito ng Diyos sa kanya. Then God said to Abraham, tandaan nyo, tulog si Abraham ha? Hindi niya naririnig to. Bakit? Kasi yung mga sasabihin ng Diyos ay nakakatakot. Pinatulog niya si Abraham para hindi niya marinig. Sabi dito, know this, your descendants will be as outsiders. Diba? Outsiders in a land not theirs. They'll be enslaved, beaten down for 400 years. Imagine niyo kung gising si Abraham, Lord! Ayoko. Diba? Kaya ang ginawa ng matalino ang Lord, pinatulog niya si Abraham. Sabi niya, Abraham, wala kang kinalaman dito, matulog ka lang dahil ito ay pangako ko sa iyo. Ako lang ang gagawa nito. Sabi dito, and then, I'll punish their slave masters. Your offspring will march out of there loaded with plunder. Nangyari yun, di ba? Nung umalis sila, nag-exodus, dala nila yung mga alahas ng mga Egyptian. Kaya nga nakagawa sila ng golden calf. Binigay sa kanila. Talagang binigay. Kaya mayaman sila nung umalis. So mahirap sila nung slave. Pag alis nila, mayaman sila. And then, ito yung blessing ni Abraham. Sabi ng Diyos, but not you. Basahin nyo. Sabi niya, exempted si Abraham sa slavery. Sabi niya, but not you. Sabi ng Diyos, but not you. You'll have a long and full life and die in good and peaceful death. Ang buti na lang sinabi ng Diyos doon sa Galatians 3, so that the blessing of the people of Israel might come upon the Gentiles. Hindi yun ang sinabi. Ang sabi, so that the blessing of Abraham. Bakit? Dahil sa covenant ng Diyos, merong exemption. Sabi niya, you will not be enslaved. You will not suffer. Because sabi niya, ito yung covenant ko sa'yo. You will have a long and full life. Yun yung pagpapala mo at pagpapala ko. Then sabi doon, not until the fourth generation will your descendants return here. So sin is still a thriving business among the Amorites. So, ang sabi niya doon sa kanyang covenant, and then ano nangyari? When the sun was down, it was dark, smoking fire pot and flaming torch moved between the split carcasses. So, yung Diyos na lang ang gumanon. Bakit? Kasi ito, pangako ko to. Walang kinalaman si Abraham. Sabi dahil walang pwedeng pangakuan ng Diyos, siya ay nangako sa kanyang sarili. Amen. At ang good news, kung ang Diyos ang nangako, hindi mo kayang baliin.
Bakit? Sabi niya, Abraham, matulog ka lang dyan. Kaya kayo, kapag may problema kayo, matulog kayo. Matulog kayo. Tulugan nyo lang yung problema dahil alam nyo, ang Diyos ang nangako. Amen. Sabi niya, ang pagpapala ni Abraham ay nasa iyo. Ano yung pagpapala ni Abraham? Hindi ka, sabi dito, hindi ikaw Abraham, hindi ka ma-slave, hindi ka maghihirap. Bibigyan kita ng long and full life. You will have a peaceful death. Yun yung pagpapala na binigay sa iyo at sa akin. Amen? So minsan sinusubukan natin na isali natin yung sarili natin doon sa children of Israel. Nasusumpa na rin ako ngayon. Hindi, walang sinasabing gano'n ng salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, ang pagpapala ni Abraham ay sa iyo. Dahil kay Kristo Jesus. Amen? Ano yun? Mararanasan mo yung mga imposibleng bagay na sa tingin mo ay hindi pwedeng mangyari. Amen? Alam ko kayo ay nagkaroon ng pag-asa sa buhay dahil kay Kristo. Amen? Alam ko meron kayo naintindihan at kung wala, ulitin nyo yung preaching. Nandun yan sa Facebook page natin. Pakinggan nyo lang ulit. Dahil ito ay mas marami pang kayong maiintindihan habang pinapakinggan nyo. Amen? Let us pray. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa napakagandang mensahe na binigay mo ngayong buwan sa amin, Lord. Ang kakayanan na maging normal sa amin ang mga imposibleng bagay. Dahil alam namin na kayo, na aming Diyos ang nangako at kayo din ang tumutupad sa inyong mga pangako. At kapag kami ay tumayo sa inyong pangako, ay mararanasan namin ang inyong mga pangako. Lord, marami pong salamat sa confidence, sa kasiguraduhan ng aming katayuan sa inyo dahil kay Kristo na aming Panginoon. Lord, dalangin po namin na ang inyong banal na Espiritu ang patuloy na magpahayag pa ng mga salitang narinig namin ngayon at magbigay ng kalakasan sa aming buhay. Lord, marami pong salamat sa inyong provision, sa inyong pabor at sa inyong protection sa amin at patuloy na pagpapagaling ng aming katawan dahil ito ay inyong pangako sa amin at kami ay tumatayo dito, Lord. Marami pong salamat. Dalangin ko po na ang mga taong nandito ngayon na nakarinig na inyong salita ay tumayo sa inyong mga pangako. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Magandang umaga po sa ating lahat.